The question is, ano ba ang tanong natin today? Ano ba ang tanong ngayon? Are you tired? Are you tired and weighed down by life's trouble? Pagod ka na ba? Sobra na bang sakit? Sobra na ang pain? Ha? Na iyong nararanasan? You wanna give up? May isang storya, partner. May isang storya, Dirty. Napakaganda na storya. Sana mayroon tayo mapulot na aral dito. Merong isang, alam mo pala, sabi doon sa storya, we must all suffer in two things. Dalawang bagay daw ho. The pain of discipline or the pain of regret. Okay? So, let's talk about the story about pain. Ano po yung pain? Sakit, di ba? Sakit. Sa isang peaceful na village po na napapaligiran ng mga burol ng bundok. Meron pong isang matanda na nire-respeto. They call him wise old man, partner. Nang pangalan po ay Arjun. Ayan. Kilala siya sa pagiging napakabuting tao at sa kanyang wisdom. Ano bang wisdom, partner? Parang karunungan. Karunungan. Magaling. At napakaraming tao sa kanilang lugar ang pumupunta sa kanya para humingi ng advice sa mga bagay-bagay sa buhay. Isang araw, meron hong isang binata. Ang pangalan niya ay Ravi. O Ravi. Na pumunta kay Mang Arjun. Okay. Na balisang-balisa na problemado, may papansin mo sa kanyang mga balikat, yung bigat ng nararanasan po niya sa buhay. Para bagang pinagkaitan siya. Parang gano'n, di ba? Matindi ho yung problema ho niya. Mapapansin mo sa mata niya yung lungkot. Lungkot. Kasi yan yung makikita sa iyo, partner, kung malungkot ka o hindi. Sabi ho niya, Master Arjun, Tatang, sabi niya, grabe yung dinadala kong sakit sa puso. Yung, ano ba ang tawag doon? Yung pain in my heart. Nararamdaman daw niya sa puso niya. Yung failures daw niya, partner. Ano ba ang Tagalog ng failures? Mga kabiguan. Kabiguan sa buhay, sa buhay. Yung mga regrets ko, sabi niya. At yung mga masasamang salita na naririnig ko sa iba na siyang nagpapabagsak sa akin at nagpapabigat sa aking nararamdaman sa buhay, araw-araw. Feeling ko, sabi niya, parang ang hirap huminga. Sabi niya, ang hirap huminga. Mang Arjun, sabi niya, hirap huminga. Bakit ganun ang buhay, sabi niya, partner? Why is life painful? Bakit ganun? Parang unfair. Di ba? So, mga kanyusik ko naming mahal, ngumiti po itong si Mang Arjun. Si Master Arjun. At niyaya niya itong binata na halika, sumama ka sa akin, sabi ho niya. So naglakad ho sila, pumunta ho sila sa sapa, sa isang sapa na malinis, at kalmado ho ang tubig. Mga kanyusik po naming mahala, kalmado ho ang tubig. So, sabi niya doon kay Ravi, yung binata partner, sabi ni Mang Arjun, kuha ka ng bato maliit, sabi niya. Tapos, ihagis mo sa tubig. Ihagis mo doon sa tubig. Okay? So, ginawa naman ho ng binata, kumuha nga ho ng bato at ibinato ho doon sa sapa, sa tubig. So, anong nangyari ho sa bato, lumubog ka agad. At may konting splash. Yung gumanon ho ng konti. At nag-create po siya ng parang, alam mo yon, yung maliit na wave, partner, na nag-spread across the surface. Okay? Now, sabi ni Mang Arjun sa kanya, nakita mo yung bato ha? Sabi niya, paano nangyari? Ika. Tapos sabi niya, sige, kuha ka naman
ng mas malaki pang bato. Sabi niya. So, medyo mas mabigat. At itapon mo sa sapa. So, ganun pa man, alam mabigat nung binata yung bato, kumuha po siya ng malaking bato. Malaking bato, talagang ganun siya. Tapos sabi sa kanya, ihagis mo sa tubig. Hinagis niyang ganun, partner. Agad-agad na, di ba yung maliit na bato, magsasank yun, pero hindi masyadong yung mabagal. Oo. Pero yung malaking bato, nung ibinato niya, agad-agad lumubog Lumubog agad. yung malaking bato. Okay? Ayun. At nag-create siya ng malaking siyempre pag binato mo yun, yung splash niya, partner, di ba? Ganon. Oo. Malaki kaagad. Di ba? Okay. Pero, lumubog kaagad ho yun. At nawala rin. Oo. Okay? So, after that, si Mang Arjun, yung matandang nilalapitan ho nila na madunong, mga kaibigan, sa lugar, sinabi niya doon sa binata, yung tubig ay parang buhay. Sabi niya, tinatanggap niya lahat ng mga bato, malaki man o maliit. But, sabi niya, notice how the ripples fade and the lake becomes calm again. Pagkabato mo, kalma ang tubig. Alright? Sabi niya doon sa binata, the pain, yung sakit na dinadala mo, ay parang mga bato. It may disturb the surface, okay, ng iyong pag-iisip, pero kung hahayaan mo siyang magsisink, okay, sink, it will settle at the bottom and peace will return. Kung hahayaan mo siyang lulubog, partner, hayaan mo siya, di ba? Magkakaroon ka ng kapayapaan sa buhay. Okay? Kaya doon, sabi ni Mang Arjun, pain, yung sakit sa atin na nararamdaman sa araw-araw is part of life. But it is not meant to be carried forever. Hindi daw pwedeng dalhin mo yan sa buong panahon. Tulad ng mga bato, we must learn to, anong gagawin? We must learn to let go of the pain. To allow it to sink. Para mabura na siya at lumubog na ho siya. And to find stillness within. Yung kalmado, magkaroon ng peace of mind, magkaroon ng kapayapaan sa buhay mo. When you let go of your pain, sabi niya partner, you make a space for joy, wisdom, and peace. Because of that, si binata ay napabuntong hininga, mga kaibigan, at mukhang naging lighter yung kanyang feeling, gumaan ang kanyang pakiramdam. So from that day on, he worked on accepting it. Acceptance kasi yan, partner eh. Acceptance sa buhay po natin, yung mga ganyan. So, accepting his pain, not a burden anymore to carry, but a stone that could sink and rest at the bottom of his heart, no longer weighing him down. Hindi na nagpapabigat ho sa kanya. Yan yung mga baggage, partner eh, na dapat ibigay na natin, i-let go natin. So, moral of the story is, pain is part of life, but it is not meant to define us, mga kaibigan, if we learn to accept it and let it go. We make a space for peace and growth kung ile-let go natin yung pain na yan in our hearts. Okay? Holding on to pain only weighs us down, but letting it sink allows us to rise. Okay. Napakagandang storya, di po ba? Pero sa ating pang-spiritual na pamumuhay, ano pong sinasabi ng Panginoong Diyos sa atin? Eto na po tayo. Di ba? Ang sabi ho ng Panginoong Diyos sa atin dito po sa problemang ito, na parang yung bato ang pinag-anuan ho natin. Di ba? Example, mga bato na yan sa buhay po natin na siyang dahilan bakit ho tayo nagkakaroon ng problema, nagkakaroon po ng balakid sa ating mga pangarap sa buhay, sa gustuin po natin sa buhay. Pero ang sinabi ho sa unang Korento
10:13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Kaya lahat tayo may ganyan. May pain. Alright? Tapat ang Diyos, ang sinasabi ho, at hindi niya ipapahintulot na tayo'y subukin ng higit sa ating makakaya. Sa halip, sabi po, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan po natin iyon. Amen? Amen! Ano pa ho ang ibig nating sabihin dito? Ang sinasabi rin ho, mga kaibigan, sa Biblia ay ipagkatiwala ho natin sa kawikaan, sa Panginoon ang lahat ng ating gagawin at magtatagumpay po tayo. Diba? Ipasa Diyos po natin yung ibig ko sabihin doon sa storya na yon. Ipasa Diyos po natin, tanggalin na ho natin sa sarili natin, ibigay na ho natin sa Diyos. Alam ng Diyos ang kanyang gagawin. Dahil ang lahat ay nilikha ng Panginoon na mayroong layunin sa buhay, kahit nga ang masasama itinalaga sila para sa kapahamakan. Okay? At sinasabi rin po ni Jesus, mga kaibigan na anak ng Diyos, sa ating lahat, mabigat na ba? Kaya nga tinanong ko kayo kanina mabigat na ba? Anong sinabi ho ng ating Panginoong Yesus? Come to me. Oh, halika, Dailin, halika, Joel. Diba, halika, mga ka-music. All you who are weary and burdened, and I will give you rest. Sabi ho niya, take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Lumapit kayo sa akin, sabi ho ng ating Panginoong Yesus, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Diba? Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga ituturo sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob. Amen, mga kaibigan. So, throw the stone. Diba? Throw the stone now. Maliit man yan o malaki, bato nyo na yan. Let it go. Let it go, mga kaibigan. At sigurado ho, let it go. Ipasa Diyos po natin at sigurado ho tayo na magkakaroon po tayo ng magaan na pakiramdam. Meron po tayong peace of mind. Diba? Huwag natin problemahin masyado. Okay? Huwag tayong pasisira dyan. Huwag tayong pa-apekto sa mga nararamdaman po natin. Dumadaan po lahat ng pagsubok. Walang taong hindi sinusubukan at nagkakaroon ng problema. Mayaman man o mahirap, lahat po tayo dumadaan po sa ganyan. It's just a matter of faith, trust, and believe in God, mga kaibigan. In Jesus' name, In Jesus' name. Walang pagsubok na hindi natin kakayanin basta kasama natin ang Panginoong Diyos na siyang mapagmahal at nagmamahal sa ating lahat. Amen ba yun? Sa 774.